Nasaan ako? Nakidnap ba ako? Kangmang trial. Kapag nasira ang barko, tanggal ka na. Sa bilis ng pagtagas na ito, lulubog ang barko sa loob ng 12 oras. Kailangang barahan muna ang mga tagas. Ay wedge ng mahigpit at lagyan ng bulak. Habang lumalakas ang presyo ng tubig, lalong hihigpit ang selyo. Hop! Tumigil na. Tumigil na ang pagtagas. Grabe ang kalawang nito. Kangmang trial. Simula pa lang, tambak na ng scrap metal ang binigay. Medyo pwede na rin gamitin. Umaandar na ang barko. Dito pa lang opisyal na magsisimula ang laro. Mas mabilis ang dehydration rate ngayong tanghali kaysa sa inaasahan. Dapat airtight ang pagkakaselyo. Kundi sisingaw lang ang lahat ng steam. Nakatilt ng 15 degrees. Sakto lang para umagos dito ang condensed water. Ayos. Isang simpleng solar distiller. Ayos na. May tubig ba? Sino ang pwedeng magbigay ng kaunting tubig? Malapit nang mawasak ang balsa ko, may tao ba? May nakakakuha ba ng signal ko? Naghihintay lang ba silang lahat na mamatay? Siguradong may tubig sa bulok na barkong iyan. Patayin natin siya at sa atin na ang barko. Hihi! Ay, may patibong. Akala ko mga sigol. 3 daga lang pala. Ah! Ah! Iwan niyo ang mga supplies at lumayas kayo. Anong uri ng power core ito? Mabuti na lang may hand crank generator. Subukan nating pukpukin para gumana. Ha! Ah! Muling inaayos ang sistema. Ako ang line navigator ng Kangming, si Tai Kang. Handang maglingkod sa inyo. Isang holographic lie. Kabisado ko ang buong karagatang ito. Lahat ng agos at datos. 42.316 na degree. May shipwreck zone sa unahan kung saan nagtatagpo ang mga agos. Maraming mapagkukunan ng yaman. Ngunit napakadelikado. Ipihit ang timon, buong bilis pasulong. Ang pagyanig ng barko ay lumampas na sa safety threshold. Maaari itong tumaob anumang oras. Darating ng mas maaga ang bagyo. Ah! Crosswind sa layong 11 metro. Kumuha muna ng mga materyales para ayusin ang keel. Sapat ang presisyon ng set na ito. Kaya nitong gumawa ng mga fastener, iron ore, mga precision tool, mga buto ng trigo. Kumpleto na ang mga materyales para sa pagkumpuni ng keel. Bago dumating ang bagyo, kailangang magawa na ang mga pampatibay ng keel. Pangalawang init, pangatlong init, pangatlong init. Sapat ang density para kayanin ang impact. Gawang kamay talaga. Sapat na ang tibay nito. Ay alin? Ay lock ng mahigpit. Nakalock na ang istruktura. Abot na ang wind resistance standard. Nakalock na ang base. Itaas ang layag. Tapos na ang pag-upgrade ng barko. Umakyat sa level 6 ang durability. Tumaas ng 40% ang structural strength ng barko. Nalampasan na ang destruction threshold ng bagyo. Ito ang tinatawag na heavy industry. May tira ba kayong tabla? Palit, 5 tabla para sa 2 tela. Pasali sa team para mag-repair ng barko. Malapit na akong bumigay rito. Sobrang makatotohanan ng weather system sa Kangmang Trial. Napatibay na ng maayos ang kilya. Kakayanin kaya nito? Nagsisimula palang humirap ang laro. Nakadetect ng maraming unclaimed resources. Binalasan ng kalamidad ang lahat. Oras na para mangolekta tayo ng mga tira-tira. Ha ay.
Buhay pa. Huwag mong pakialaman ang kahon ko. Gising, huwag kang matutulog. Naririnig mo ba ako? Ayos lang ako, pero malubha ang dehydration nilang dalawa. Kung nahuli pa ng kalahating oras, hindi na sila maililigtas. Kaya ko tong gawin kahit nakapikit. Hindi sila maililigtas ng ordinaryong tubig dagat. Saan mo nakuha ang malinis na tubig mo? Ito ang red line algae. Pagkatapos pakuluan at alisin ang asin, maaari itong kainin para makakuha ng maraming bitamina. May alam ka sa botanika. Manatili ka sa barko para tulungan ako. Ano ang kapalit? Ikaw ang bahala sa pagkain, inumin at pagpapagamot. Ako naman ang bahala sa lahat ng iba pa. Kanya-kanyang galing. Patas na Haitian. Deal. Taikang, gaano karaming tubig ang naipon sa distiller ngayon? Sapat para inumin ninyo sa loob ng 3 araw. Huwag na nating inumin, ibenta na natin ang lahat. Lahat talaga, wala kayong ititira para sa inyo. Buksan ang trading market. Ibenta ang 5,000 dinas ng purong tubig. Ipalit lamang sa mga rare metal parts at mga buto ng pananim. Grabe, napakagahaman naman sa presyo. Dito sa dagat na ito, mas mahalaga ang tubig kaysa sa ginto. Ang mga nagrereklamo na mahal ito ngayon, iisipin nilang mura ito pagkalipas ng 3 araw. Kumpirmado ang listing. Sandali, may nagkaproblema. Walang nagkaproblema. Na-sold out lang agad. Wala pang 1 segundo. Ubus na agad ang 5,000 dins. 1 segundo lang. Na-update ang storage. 12 set ng high-precision gears. 30 copper pipes. At 7 pakete ng mga rare na buto. Sapat na iyan. Kapag na-distill na ang susunod na batch ng tubig, ibenta mo ulit. Nagkakagulo sa public channel. Tingnan mo ang mga mensaheng ito. Basahin mo nga ang 2 para marinig ko. Sino ang nagbenta ng tubig? Pakiisip naman ang anonymous boss para pag-usapan ang pangmatagalang kooperasyon. Tunay na purong tubig talaga ito. Hindi lang basta sinalang tubig dagat. Hinahanap ng buong server ang boss na nagbenta ng tubig. Hayaan mo silang manghula. Mas ligtas kung tahimik lang tayong nagpapayaman. Ang vanguard ng Black Shark Pirates ay nakapasok na sa bahaging ito ng dagat. Nang hold up sila ng mga barko at sumisira ng mga balbula sa daan. Higit sa 10 kampo na ang na-eliminate nila. Gaano kalayo ang mga pirata? Gaano katagal bago sila makarating dito? Base sa kasalukuyan nilang bilis, inaasahang papasok sila sa ating teritoryo sa loob ng 2 oras. Sapat na ang 2 oras. Sabihan mo si Mengwei na ihanda ang mga depensa. Gusto nilang sunugin ang barko. Ang inaalala ko lang ay baka hindi sila lumapit. May patibong. Naputol ang timon. Ihahatid ko na kayo sa inyong hantungan. Malakas ang kalaban natin, bilis, atras. Sa iyo ko ipinagkakatiwala ang medikal at pagkain. Ipaubaya mo sa admin, huwag kang mag-alala. May shipwreck sa malapit na dagat. Kailangan kong sumisid doon. Iiwan mo ang barko. Hindi ako makakapag-navigate nito. Gawin ka na lang kaya naming portable. Ha? Seryoso ka ba dyan? Subukan ang signal. Ligtas at stable ang paglipat ng enerhiya. Iba talaga ang galing mo, Lupet. Malakas ang agos sa ilalim ng tubig. Huwag na huwag mong bubutasin ang tubo. Bantayan mo ang air pump. Babalong na ako sa ilalim. May labi ng sinaunang barkong pangkargamento 30 metro sa unahan. Magandang huli to. May pag-asa ng makakuha ng bakal. Tumaas ang proficiency sa deep sea salvage. Tapos na ang pagbaklas.
Pahanda na sa pag-ahon. Babala, may nadetektang hindi karaniwang nilalang. Ano namang halimaw yan? Mabilis maubos ang malinis na tubig dahil sa dami ng tao. Hindi aabot ng 3 araw ang supply natin. Gagamit tayo ng 3 antas ng splitter pipe. Siguraduhin pantay ang pagbuo ng condensation. Kailangan mong pakinisin ang mga dugtungan para kayanin ang pressure at walang tumagas. Unang layer, pangalawang layer, pangatlong layer. Papasok ang singaw mula sa ilalim ng barko. Unti-unting lalamig sa bawat antas. Gagamitin uli ang natitirang init sa pamamagitan ng recirculation. Subukan natin kung dodouble ang thermal efficiency. Higit sa 10 beses ang itinaas ng produksyon. Sapat na to para magkaroon tayo ng unli tubig. Tumaas ng 5 beses ang halaga ng malinis na tubig. Tanging mahahalagang kagamitan lang ang tatanggapin nating kapalit. Natanggap na natin ang lahat ng metal at mga binhi ng goma. Teknolohiya lang pala ang kailangan para kumita ng chill lang. Ang frequency na ito ay katulad ng sa Kangming. Kung pareho sila, ano ba talaga ang pinagmula ng barkong pangkargamento na yon? Kulang ang access level. Hindi maiproseso ang datos. May nadetektang bukal ng malinis na tubig at iron ore deposit sa isla sa unahan. Bumaba tayo sa isla. Magtayo tayo ng base rito. Napakalawak ng lugar na to. Ubus lang ng lakas kung mag-i-explore tayo ng walang plano. Maaaring dumating ang bagyo anumang oras. Wala tayong oras para magpakagala-gala lang. Tikang, i-scan mo ang hugis ng lupa. Tapos na ang pag-scan. May malinis na tubig 2 kilometro papuntang Hilaga. May iron ore naman sa gilid ng bangin sa silangan. Dumiretso na lang tayo. Dumiretso na tayo agad doon. Tumawid tayo sa marimla na gubat na iyan. Gumawa ng daan at sumunod ng maayos. Nakikita niyo ba yung kulay madilim na pulang ugat ng iron ore? Protektado sa hangin at malapit pa sa malalim na dungguanan. Perpekto ang lokasyong to. Dito natin itatayo ang pier. Matatag ang istruktura ng lupa rito. Kaya nitong magbuhat ng mabibigat na karga. Desidido na, dito na natin gagawin. May papatagong mga tao rito. Nasa sirang balsa sila. Kapitan, nabalitaan naming may malinis na tubig dito. Pakiusap, patuluyin niyo po kami. Magtatrabaho po kami kapalit ng pagkain. Hindi kami nagpapakain ng tamad dito. Kung marunong kayong sumunod sa patakaran, pwede kayong magstay. Opo, marunong po kami, gagawin namin ang kahit ano. Kung ganun, maghakot na kayo ng mga kahoy doon. Hindi kusang lalabas at mabubuo ang pier ng mag-isa. Hihi! Kapitan Shen, may nahukay kaming kakaibang bagay. Ang rune na to ay kaparehong-kapareho ng marka sa katawan ng barko. Sigurado ka ba? 100% tumutugma. Hindi tutsamba lang. May hiwaga sa islang to. Ay marka muna natin ang lokasyon. Babalikan na lang natin to mamaya. Mas mahalagang matapos muna natin ang kampo ngayon. Kapitan, malapit na raw ang panahon ng tag-ulan. Itigil niyo muna ang lahat ng ginagawa niyo. Una muna nating itayo ang bodega. Pero ang pier, hindi pa. Nangalat ang mga supply. Para kanino ang daungan? Una ang bodega. Isunod na lang ang iba. Naintindihan, tatawag ako ng mga tao. Saklolo. Ibaba niyo ako, Sinabi ko na kahapon. May pagkain sa isla. Pero kapalit nito ang inyong lakas. Ang mga gustong makalibre o may makakating kamay. Ito ang sasapitin nyo. Ibaba nyo siya. Kunin ang lahat ng kagamitan. Palayasin sa isla ngayong gabi rin. Masusunod, Kapitan. Hukayin ng mas malalim ang pundasyon. Dapat mas mataas sa 2 metro ang breakwater. Naintindihan. Ito ang ligaw na halamang matibay sa asin mula sa isla. Matagumpay natin itong na-domesticate. Hindi na tayo magkukulang sa mga berdeng gulay. Magaling. Ilset. Ibaba pa ng 3 pulgada ang vent. Para masiguro ang pasok ng hangin. Naisulat ko na, babaguhin ko agad.
Sindihan na. Kayo sa dalampasigan. Mga kapatid sa dalampasigan. Ako ang matandang si Hubailian. Naparito para humingi ng makakain. Hindi tumataas ang temperatura ng pugon. Sa sabog na ito. Bata, patingin niya ang matandang ito. Mali ang estruktura ng bellows. Hindi pantay ang pasok ng hangin. Mang Hugh, ano po ang maipapayo ninyo? Gawing double-acting bellows. Paliitin ng 1 pulgada ang bunganga ng pugon. Babaguhin ko agad. Stable na ang pressure. Hahaha, magdagdag ng materyales. Palakasin pa ang apoy. Ah! Magandang bakal, napakagandang bakal. Nagtagumpay tayo. May bakal na tayo. Nagtagumpay tayo. May bakal na tayo. Sapat ang presisyon nito. Hindi na natin kailangang umasa sa iba para sa mga piyesa. Makinig kayong mga nasa isla. Sinabi ni Boss Yan Heng. Sasakupin namin ang isla pagkatapos ng 3 araw. Nakalock na ang mapanganib na target. Inaasahang darating pagkalipas ng 3 araw. Tamang-tama ang dating nila. Gagamitin natin silang alay sa ating tagumpay. Nakatago ang mga harang sa kalahating metro sa ilalim ng tubig. Siguraduhin nakatago ito ng maayos. Naintindihan. Tiyak na hindi nila ito makikita. Normal ang tear weight. Smooth ang takbo sa riles. Ang bagay na ito, kayang bumutas ng plaka ng bakal. Higpitan niyo at patalimin ang lahat ng dulo ng sibat. Huwag kayong mag-alala, Mang Hugh. Lahat ay matatalim na. Limampung first aid kit. 30 gamot sa pamamaga. Handa na ang medical logistics. Batay sa malakas na agos. Sa timog lang sila maaaring dumaong. Aatake tayo sa labas ng bahura. Lahat ay pumosisyon na. Humanda sa pakikipaglaban. Sunugin sila. Sumugod sa isla at agawin ang inuming tubig. Magpalipad ng mga nagbabagang palaso at sunugin ang mga bakod. Maghintay pa ng kaunti. Wala pa sila sa range. Hayaan silang lumapit pa. Hangin. Lumalubog na ang barko, tumakas na kayo. Butas na ang deck, iwanan ang barko, iwanan ang barko. Ah! Hindi makagalaw. May taga sa ilalim ng barko. Anong nangyayari? May nakabara sa kiel sa ilalim ng tubig. Naipit ng tuluyan. Tumalon sa dagat at lumangway pabalik. Nakatakas na sila. Hahabulin ba natin? Huwag nang habulin ang desperadong kaaway. At clear ang battlefield. Ang husay ninyo, kapitan. Napaalis ang kaaway ng walang nasugatan. Huwag muna kayong magdiwang. Maghanap kayo ng mga gamit sa lumubog nilang barko. Hanguin ang lahat ng pwedeng makuha. Ano ito? Ang alas ni Yan Heng. Ang lokasyon ng mga lumubog na barko sa malalim na dagat. Isipin mo kung gaano karaming supplies ang nandoon. Hindi lang basta supplies. May mga bagay na itinago doon para walang makaalam. Karapat dapat itong ipagsapalaran. Pupunta ka. Kailangang pumunta. Maghanda na sa pag-alis. Napakalakas ng undercurrent sa ilalim ng tubig. At may mga mutated na nilalang din. I monitor ang presyo ng hangin bawat segundo. Panatilihin ang komunikasyon. Mag-ingat ka. Hindi dapat maputol ang tubo ng hangin. Kapapanood mo, kapag naputol ito, ilahin mo ang tali para iangat ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay. Bababa na ako.
Nandoon pa rin ang gear transmission set. Eksaktong magagamit pa natin. Hindi ito mukhang sandata ng ordinaryong pirata. Ito ang pangunahing kanyo ng sinaunang battleship. Baklasin natin ito at iwi para pag-aralan. Taikang, I-activate ang high-frequency repulsion wave. Aba, ayos to, hehe. May pag-asa na ang ironclad ship natin. Kumpleto na ang mga pangunahing materyales. Maghanda na para sa upgrade. Sa pinakamalalim na bahagi, mayroong isang buong research vessel. Maghanda para sa deep dive. Ang pinto ng cabin ay tuluyang na-seal dahil sa presyo ng tubig. Hindi natin ito pwedeng pasabugin. Masisira ang lahat ng datos. Maghanda ng pressure relief valve. Ay balanse ang pressure ng tubig ng manu-manu. Blueprint para sa underwater breathing device, magandang bagay ito. Ito ay isang energy crystal na may parehong pinagmulan. Ibenta ito sa standard size, bawal tumawad. Hehe, ang presisyong ito. Ito lang ang nag-iisa sa buong karagatan. Napakataas ng presisyon ng part na ito, bilis, agawin nyo. Ubos agad sa loob ng 1 segundo. Sino kaya ang gumagawa ng mga ito? Matagumpay ang pagbili, nakakuha ako ng 2. Sa susunod, kailangan nating mag-abang sa tamang oras. Ikaw pala ang nagbebenta ng tubig at mga piyesa. Sabihin mo na ang pakay mo. Mula ngayon, kukunin ko na ang lahat ng bakal at malinis na tubig mo. Gusto mong solohin? Hindi ako pipirma. Huwag mo nang pangaraping mabuhay sa karagatang ito. Hindi ko ibebenta kung masyadong mababa ang presyo. Hindi ka marunong makisama. Puputulin ko ang supply mo ng goma at mga gamot. Tagapamahala, hahayaan na lang ba natin siya ng ganoon? Ipaabot ang utos. Boycott siya ng tuluyan. Tingnan natin kung gaano siya katagal magmamatigas. Buksan ang serbisyo sa pagkumpuni. Kalahati lang ang presyo ng Chamber of Commerce. Napakatalino ng hakbang na ito. Agawin natin ang negosyo nila. Kulang ang goma. Pwede kong gamitin ang resin bilang kapalit. Aynan. Ang galing ng pagkakayari. Mas mura kumpara sa samahan ng mga ngalakal. Malinaw ang presyo. Walang panloloko rito. Tagapamahala. Inagaw niya ang lahat ng negosyo sa pagkumpuni. Ayaw sa pakiusap, gusto sa dahas. Ngayong gabi, sasalakayin natin ang kanyang paggawaan ng bakal at susunugin ito. Basta sapat ang bayad, walang problema. Gusto kong mawala ang lahat sa kanya. Ayos na. Patayin ang ilaw. Boss, ang mga bariles ng langis ay nasa silangang bahagi ng paggawaan. Nakita ko na. Sindihan mo at sunugin ang buong lugar na ito. Sinisiguro kung walang matitira kahit abo. May tambang, bilis, atras. Nandito na rin lang kayo. Huwag kayong magmadaling umalis. Ikaw, matagal mo nang alam. Pagkapasok pa lang ng barko ninyo sa ruta, nakatanggap na ako ng balita. Walang nakatakas kahit isa. Huli silang lahat. Igapos sila at dalhin. Mas may pakinabang ang taong nasa likod nila kaysa sa kanila. Ako na ang bahala sa 2 bantay sa may pinto.
Paano ninyo nahanap ang lugar na ito? Sinundan lang namin ang mga bakas. Napakatanga ng tagapamahala ninyo. Wala akong alam. Tagapagbantay lang ako ng pinto. Hindi ikaw ang tinatanong ko, tumabi ka. Puro mga pambihirang antibiotic at mga binhing may mataas na ani ito. 12 kahon ng antibiotic. At mga kagamitang pang-opera. Hakutin lahat, huwag magtira ng kahit ano. Sapat na ito para sa atin sa loob ng kalahating taon. Hindi lang basta sapat. Sapat na ito para makipagnegosasyon sa mga kalapit na kampo. Kapitan Shen, nais naming makipag-alyansa sa inyo. Noong panahon ng Red Tide, kung hindi dahil sa iyong malinis na tubig, malamang naubos na ang buong kampo namin. Magbahaginan ng mga mapagkukunan. At magtulungan sa pagtatanggol. Sundin ang mga patakaran. Gagawin namin yan. Simple lang ang patakaran. Kung may problema, pag-usapan ng tapat. Ang sinumang manaksak sa likod. Patas ito, pipirmahan ko. Mabuti, simula ngayong araw. Ang mga usapin sa ruta ng dagat. Sama-sama nating haharapin. Shenzhou, may dumating sa daungan. Gusto ka raw niyang makita. Ako si Xucheng. Isa akong kartograpo. Mayroon akong tumpak na mapa ng dagat. Maaari ko ba itong ipagpalit sa pagkain? Ikaw ba mismo ang gumawa ng rutang ito? Detalyado ko itong sinukat ng paisa-isa. Inabot ako ng 3 buwan. Sakto ang dating mo. Tingnan ninyo, mali ang lahat ng default na ruta. May mga nakatagong bahura rito. May problema sa rutang ibinigay sa pampublikong channel. Hindi lang basta may problema, mapanganib ito sa buhay. Ang mga barkong dumadaan sa rutang ito. 5 sa 10 ang lumulubog. Tugma ang datos. Napakataas ng rate ng aksidente sa default na ruta. Ganap ng naharangan ang daan ng pangkalakalan. Mas malayo ang ikutan pero ligtas naman. Maaari ba natin itong mapatunayan? Malalaman natin kapag sinubukan natin. Bukas sa paglalayag, ikaw ang mamumuno sa daan. Kung susundin ang aking ruta, may ilagan natin ang lahat ng bahura at kuta ng mga pirata. Gaano kalalim ang tubig sa harap natin? 18 metro, ligtas. Ang bahaging iyon ng korales sa starboard ang mapanganib na lugar, huwag lumapit doon. May 30% na kaligtasan ang default na rutang ito. Magaling! Sulit na ba ang pakainin ka ng buso? Hindi lang pagkain ang ibibigay. Bibigyan kita ng permanenteng posisyon. Mula ngayon, ikaw na ang nabigador ng Kangming. Sa wakas, may ligtas na tayong ruta. Mas madali na rin ang pagkuha ng mga supply. Maniningil lang kami ng kaunting service fee. Patas na presyo para sa lahat. Mas mura ng kalahati kaysa sa Chamber of Commerce at mas ligtas pa. Dito na tayo dadaan mula ngayon. Sabihan mo rin ang mga kasamahan natin. Bukas ng 24 oras ang Kangming Supply Station. Masusunod, Kapitan. Huwag kayong mag-alala, ipapakalat ko agad pagbalik ko. Bukas na ang 3 permanenteng ruta. Doble na ang daloy ng mga supply. Naitatag na ang kaayusan. May pagkain na ang lahat. Sa bilis na ito, maaari pang madoble ang mga imbak nating supply. Unang hakbang pa lang ito. Ano ang susunod na hakbang? Ang kailaliman ng dagat. May naghihintay sa atin doon. Kapitan Shen, tingnan mo roon. Bakit? Ang tubig dagat. Nag-iiba ang kulay ng tubig dagat. Pula. Pumupula ang buong karagatan. Kumakalat pa ito. Mengwei, kumuha ka ng sample ng tubig. Suriin mo agad. Ito ang red tide. May matinding neurotoxin ang tubig. Masasala ba ito? Hindi ito kayang salain ng mga ordinaryong filter. Lalason agad kapag nadikit. Ipaalam sa lahat ng kampo. Itigil agad ang pagkuha ng tubig. May mga nalason na. Hindi na gumagana ang mga ordinaryong distiller. Lason pa ring tubig ang lumalabas pagkatapos salain. Dehydration na may kasamang neurotoxin. Gaano pa katagal ang itatagal nila? 2 oras na lang sa pinakamatagal. Tiyak na mamamatay sila kapag walang panlunas. Ako na ang bahala sa supply ng tubig. Tumutok ka sa paggawa ng panlunas. Paano mo reresolbahin ang problema sa tubig? Kontaminado na ang lahat ng tubig. Dagdagan pa natin ang mga layer ng filter. Kung hindi sapat ang physical na distillation, gumamit tayo ng big chemical. Pupunta ako sa workshop. Pakiusap, bigyan nyo kami ng kahit kaunting tubig. Halos mamatay na kaming lahat sa kampo namin. Huwag kayong magpanik. Gumagawa na ng paraan si Kapitan Shen. Ma-eliminate tayong lahat kapag wala pa ring tubig. Magsiurong kayo, walang makakainom kapag nagtulakan kayo. Hindi na kaya ng anak ko. Pakiusap. Kumapit pa kayo ng kaunti. Sinabi ni Shenzhou na kaya niyang solusyonan ito. Kaya tiyak na magagawa niya. Hindi sapat ang physical na distillation. Kailangan dagdagan ng multilayer na biochemical filter. Osmosis membrane. Activated carbon. Pag-pressurize sa tansong tubo. Buksan ang valve. Ayos na ang 4-stage filtration device. Lumalabas na ang malinis na tubig. Nasira na ang istruktura ng toxin. Epektibo ang antitoxin serum. Kaya ng katas ng anti-inflammatory herb na neutralize ang neurotoxin. Sapat ba ang dami? Sapat na. Iligtas muna ang mga tao, saka na natin kunin ang iba. Halikayo, isa-isa lang, lahat kayo ay makakakuha. Hindi na sila nangingisay. Humuhupa na ang mga sintomas, epektibo ito.
Kapitan Shen, iniligtas niyo ang buhay ng buong kampo namin. Ibebenta ito sa presyong puhunan. Kahit mga pangunahing materyales na lang ang ipamalit. Sa ganitong sitwasyon, hindi niyo man lang itinaas ang presyo. Susunod na kami sa inyo mula ngayon. Mukhang nakuha mo na naman ang loob ng mga tao. Mas mahalaga ang mabuhay kaysa sa kahit ano. Ipaubayan na lang ang pagtataas ng presyo sa mga taong tulad ni Qian Shenyan. Shenzhou, nalaman na ang sanhi ng red tide. Sabihin mo, hindi natural na phenomenon ang red tide. Dulot ito ng pagtagas ng enerhiya sa malalim na dagat. Nasaan ang pinagmulan ng pagtagas? Sa mid-level ruins, may nasirang aparato ng sinaunang sibilisasyon. Kung hindi ito maaayos, babalik at babalik ang red tide. Paulit-ulit itong mangyayari, at lalo pang lalawak ang maapektuhan nito. Kung ganoon, kailangan nating bumaba. Napakataas ng presyo ng tubig sa mid-level ruins. Hindi sapat ang mga kasalukuyan nating kagamitan. Itala mo muna ang mga coordinate. Ako na ang gagawa ng paraan para sa barko. Hihi! Mang Hugh, may espasyo sa likod nito. Huwag kang gagalaw. Patingin nga. Na-trigger ang mekanismo, bilis, umurong kayo. Guguho na, takbo. Itaas ang hydraulic support, pigilan nyo. Nakalabas na ang lahat, walang nasugatan. Ano ang nasa loob ng kuweba? Sino ang mag-aakalang may mga sinaunang gusali sa ilalim ng islang ito? Pumasok tayo para tingnan. Tingnan mo ang mga guhit sa pader na ito. Ito ay labi ng sinaunang sibilisasyon. Kaparehong-kapareho ng nasa katawan ng barkong Kangming. May na-detect na mga piraso ng high-level energy core. Bahagya ng na-unlock ang basic access. Gaano karaming bagay ba ang inilihim mo sa akin? Hindi ko po ito inililihim sa inyo. Sadyang hindi sapat ang inyong access level. Kahit ako ay hindi rin ito makita. Sapat na ba ngayon? Sapat na para makita ang isang bahagi. Kung ganoon, magsalita ka na. Hay! Ang karagatang ito ang pinakahuling trial zone ng sinaunang sibilisasyon. Trial zone, kung ganoon, ano ang Kangming? Ang Kangming ang pangunahing navigator trial ship noon. Sa kasamaang palad, ang katotohanan sa likod ng pagbagsak ng sibilisasyon. Hindi sapat ang aking access level. Hindi ito mabasa. Ano ang kailangan para mabasa ito? Higit pang mga piraso ng energy core. O kaya ay mahanap ang pangunahing guho. Subukan mo ito. Gumagana pa ang aparatong ito. Nagre-resonate ito sa kaparehong enerhiya mula sa malalim na dagat. Nagre-resonate, anong ibig sabihin yan? Shenzhou, nakakatanggap ito ng signal ng coordinate. Mula sa malalim na dagat. Isang malaking guho sa mid-level. Tandaan mo ang coordinate na ito. Kumpirmahin natin pagbalik sa barko. Dito nga. Isang malaking guho sa malalim na dagat. Ang pinagmulan ng red tide. At ang katotohanang hinahanap mo. Nandoon ang lahat. Mukhang kailangan na nating gumawa ng ironclad ship. Kapitan Shen, nakatipon na ang pangunahing armada ng kaaway. 2 araw na lang sa pinakamatagal. Mayroon silang mahigit 100 barkong pandigma. Gaano pa kaya sila katagal bago makarating? Hindi pa naaayos ang ironclad ship. Hindi natin kayang ipagtanggol ang maliit na islang ito. Kumpleto na ang mga materyales. Ngayong araw, opisyal nating sisimulan ang pag-upgrade sa ironclad ship. Ito ang kauna-unahang ironclad ship sa buong karagatan. Wala na tayong gaanong oras. Maaaring sumalakay ang mga pirata at ang Chamber of Commerce anumang oras. Heto na, heto na. Pukpukin niyo ng malakas, tanggalin natin ang lahat ng dumi sa bakal. Master. Masyadong mataas ang requirement sa kapal ng steel plate na to. Ang gusto ni Kapitan Shen ay armor na kayang humarang ng kanyon. Hindi pwede ang kahit kaunting kapabayaan. Tapos na ang isang to, susunod naman. Dapat kontrolado ang tolerance sa loob ng 2 thread. Kundi sisingaw ang steam. Konti na lang. Painitin pa ng kalahating ikot. Sakto. Walang system na tutulong para sa one-click synthesis. Kaya aasa lang tayo sa sarili nating mga kamay. Dahan-dahan, itapat sa mga bolt ng base tapos ibaba. Nasa pwesto na, higpitan ng husto ang mga bolt. Diyos ko po. Binihisa ng bakal ang kahoy. Hindi pa tapos, ikokonekta pa ang mga tubo. At gagawa pa ng sealing test. Walang pwedeng laktawan kahit isa. Sindi na, maghanda para sa pressure test. Bantayan ninyo ang mga dugtungan ng tubo. Mag-report agad. Tumataas ang temperatura ng tubig. Gumagalaw na ang pressure gauge. Naku, sumisingaw ang seal chamber ng main shaft. I-release agad ang pressure at patayin ang apoy. Sira na ang sealing ring. Hindi pantay ang contact surface. Anong gagawin natin ngayon? Aabutin na naman ng ilang araw para pandain ulit to. May oras pa ba tayo? Hindi na kailangang pandain ulit.
Kaya patong ayusin sa pamamagitan ng manual scraping. Pero kailangan ng oras. Gagawa natin ng paraan. Kapitan, maayos ba ang problema sa ceiling ring? Maayos yan ngayong gabi. Deploy mo na ang mga patagong depensa. Ihanda ang lahat ng catapult para sa laban. Masusunod. Kapitan Shen, anong paghahanda sa medikal ang kailangan kong gawin? Maghanda ng mga gamot sa sugat at mga pang-ampat ng dugo. Mukhang matinding labanan ang haharapin natin bukas. CJ. Hindi nagsisinungaling ang makina. Kung hindi pantay, hindi talaga pantay. Mang Hugh, punuin mo ng coal. Maghanda para sa pangalawang pagsindi. Kapitan. Gagana na kaya to ngayon. Magtiwala ka sa gawa natin. Buksan ang valve. Ayos, gumana, stable na. Walang kahit kaunting singaw. Test ang bilis kapag may karga. Umabot na sa mahigit 12 knots ang bilis. Mas mabilis ng doble kumpara sa mga kahoy na layad. Nagawa nga niya talaga. Isinilang na ang kauna-unahang steam ironclad ship sa buong karagatan. Ngayong araw, papatagin ko ang islang yan. Ang teknolohiya at malinis na tubig nila ay mapupunta lahat sa Chamber of Commerce natin. Masyadong matindi ang firepower ng kalaban. Nasira na ang pader at may butas na. Hahaha. Sugod, kunin ang lahat ng gamit nila. Port, 15 degree. Elevation, 30 degree. Ha! Hahaha. Gusto talaga ng kahoy na lumaban sa bakal, Full speed ahead. Humanda sa banggaan. Anong klaseng halimaw yan? Paano lumulutang ang barkong gawa sa bakal? Hindi ubra ang kahoy na layag laban sa bakal. Hindi natin kayang talunin ang bakal na to. Ito ang mapa ng mga guho sa ilalim ng dagat. Lihim na kinukuha ng Chamber of Commerce ang mga sandata ng sinaunang sibilisasyon. Kaya pala hindi lang monopolyo sa kalakalan ang gusto ninyo. Ang alas ng Chamber of Commerce ay ang mga guhong ito. Mga sandata ng sinaunang sibilisasyon. Sino ba namang ayaw mamuno sa buong karagatan? Tapos na ang panahon ng monopolyo. Nangungulimbat ang mga pirata kahit saan. Gulo-gulo na ang mga ruta. Hindi talaga maihatid ang mga supply. Hindi na mabubuhay ng ganito. Tumahimik ang lahat. May sasabihin si Kapitan Shen. Simula ngayon. Kukunin natin ang kontrol sa lahat ng ruta ng komersyo. At itatatag ang ligtas na sona ng Kangming. Gagawin natin ito ayon sa patakaran. Kapitan Shen, susunod kami sa inyo. CJ. Ay standardize natin ang kaligtasan para sa malinis na tubig at mga piyesa. Gumawa na rin ako ng plano para sa pamamahagi ng mga medikal na supply. Nabalangkas na ang bagong ligtas na ruta. Hahaha, jackpot. Ang daming itinagong magagandang bagay ng mga tusong mga ngalakal na ito. Wow! Ngayon, hindi na kailangang mag-alala ng pandayan tungkol sa mga hilaw na materyales. Kumpleto na ang pagtutugma. Ito ay isang istasyon ng pananaliksik ng sinaunang sibilisasyon. Nandoon ang buong set ng teknolohiya ng enerhiya. Maghanda para sa deep dive. 20, 20, 100, 20, 20.
Patay, pinasok ng tubig ang cabin 3. Dalhin dito ang ekstrang goma at steel plate. Gamitan ng jack para itulak pataas. Hahawakan ko ito, higpitan mo ang mga tornilyo. Hawak ko na. Nakakatakot ang presyo ng tubig na ito. Patuloy sa pagdive. Bantayan ang tunog ng hull. Sumigaw agad kapag may kakaibang tunog. May higanting nilalang. Napulupot ang barko. Maghanda sa pakikipaglaban. Lumampas na sa kritikal na limitasyon ang presyo ng hull. Nayuyupi na papasok ang dingding ng cabin. I maximize ang pressure ng boiler. Huwag kayong magpanik, gawa lang din sa laman yan. Mang Hugh, narinig ninyo. Buksan ang lahat ng steam valve. Sagad na ang pressure. Sasabog na ang mga tubo. Itapat sa exhaust port at pakawalan. Umaatras na ito. Bumitaw na ang mga galamay. Full speed sa pagdive. Umalis na tayo sa teritoryo nito. Huwag nating bigyan ng pagkakataong lumingon pa ito. Ito na nga ang lugar. Ang istasyon ng pananaliksik ng sinaunang sibilisasyon. Ang mga rune sa pintong iyon ay kaparehong-kapareho ng nasa Kangming. Maghanda sa pagpasok sa mga guho. May pulang ilaw sa pinto. Hindi pwedeng sirain ng sapilitan. Magti-trigger ito ng self-destruct. Taekang, tingnan mo kung pwede ito. Subukan ang singsing na kristal. Tugma ang hugis ng uka. Nawala na ang pulang ilaw, bumubukas na ang pinto. Ang katumpakang ito ay mas mahusay pa sa buong buhay kong pagpapanday. Dahil sa mga ito, makakagawa na tayo ng mas advanced na mga piyesa. Kapitan, sulit ang biyaheng ito. Ang ilang makinang ito pa lang ay sapat na para pag-aralan ko ng 10 taon. Huwag muna tayong magsaya ng maaga. Pumasok pa tayo sa loob, nandoon sa dulo ang control room. Ang eksperimento sa global barrier ay nawala ng kontrol. Malapit nang maglaho ang sibilisasyon. Gaya ng inaasahan, nabura ang malaking bahagi ng mga tala ng kasaysayan. Mayroon pa ba? May lumabas na pulang countdown na 48 oras sa screen. Ano ang ibig sabihin nito? Malapit nang mawala ng kontrol ang energy device. Sa loob ng 48 oras, tatangayin ng tsunami ang buong mababaw na dagat. Ang buong mababaw na dagat. Kasama sa maapektuhan ang lahat ng tao sa isla. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi natin pwedeng hayaang mangyari ang tsunami. Mananatili ako rito para ayusin ito. Kulang na ang oras. Bumalik na kayo sa isla agad. Isama mo si Mengwei paalis. Ipadala ang mga spare parts. Kapitan, masyadong mapanganib kung mag-isa ka lang. Shenzhou, bumalik ka agad. Kaya ko pa ito, umalis na kayo. Taekang, lock mo ang fault node. Overloaded ang main circuit. Kailangang i-calibrate ng mano-mano. 0% ang margin of error. 0%. Kung ganoon, hindi tayo pwedeng magkamali. Ang estrukturang ito ay kapareho ng sa Kangming. Lumihis ng 0.2 mm sa kaliwa ang ikatlong energy line. Basta't na-stabilize ang main line. Magiging matatag na ito. May 17 minuto na lang. Aabot pa tayo. Kapitan, narito na ang mga piyesa. May 10 minuto na lang. Iabot mo sa aking ang stabilizer. Nakalock na. Mang Hugh, umurong kayo. Taekang. I restart ang circuit. Stable na ang system. Naiwasan na ang tsunami. 3 minuto na lang, 3 minuto na lang sana.
Kapitan, nababaliw ka na ba? Hindi ako baliw. Basta hindi nanginig ang kamay ko, ayos lang. Na-unlock na ang access. 30% nang naayos ang memory module. Ano ang naalala mo? Noong mawala ng kontrol ang barrier. Lumubog ang kontinente. Sa wakas, maibabahagi ko na sa iyo ang bahagi ng katotohanan. Nagdulot ng pagguho ang energy fluctuation. Kunin ang mga datos at lumikas na agad. Lahat sa posisyon, umakyat na sa ibabaw. Bumigay na ang buong pasukan. Naharangan na ang daan. Hindi na tayo makakabalik. Hindi na natin kailangang bumalik. Nakuha na natin ang lahat ng kailangan natin. Ngayon, oras na para sabihin ang totoo. Ang totoo kong pangalan ay Tikang. Ako ang Chief Navigator. Mula sa aling sibilisasyon. Doon sa lumubog sa ilalim ng dagat. Inactivate ng mga pinuno ang global barrier. Na naging sanhi ng pagkawasak. Ganoon na lang nawala ang buong kontinente. Iniwan ko ang Kangming para maghanap ng tao. Anong klaseng tao ang hinahanap mo? Ang pag-teleport sa buong sangkatauhan ay isang selection mechanism ng barrier. Selection mechanism. Anong ibig sabihin ng pagpili? Pumipili ng mga taong may alam sa teknolohiya at may prinsipyo. Kaya ang paglitaw nating lahat sa karagatang ito ay hindi nagkataon lang. Kailanman ay hindi. Mayroong isang core temple. Doon nakatago ang buong katotohanan at ang daan palabas. 2,000 metro. Higit sa doble ng lalim ng dive natin ngayon. Bumalik muna tayo sa isla. Kung hindi natin maaayos ang mga bagay sa mababaw na bahagi, walang sinuman ang makakababa ng 2,000 metro. Higit 300 tao na naman ang dumating ngayon. Sadsad na sa limitasyon ang tirahan at malinis na tubig. Kung hindi tayo gagawa ng paraan, magkakagulo. Huwag mag-alala. Sabihan mo sina Mang Hu at Taikang. Simulan na ang ikalawang yugto ng expansion plan para sa Kangming Steel City. Simula ngayon. Hindi lang kampo ang itatayo natin kundi isang lungsod. Bilisan ninyo ang pagkilos. Panatilihin ang ceiling pressure difference sa level 4. Ngayong araw, ang machining workshop ay dapat matapos na ang bubong at masimulan na ang produksyon. Mang Hu, dahil sa mga sinaunang machine tool at automatic ladder na ito, ang bakal na natunaw natin sa loob lang ng isang hapon ay mas marami pa kaysa sa mapupulot ng iba sa dagat sa loob ng isang taon. Huwag ka nang mambola, magtrabaho ka na. Naghihintay pa ang susunod na batch ng pressure-resistant steel plate na mailabas sa pugon. Matagumpay nang nalinang ang lahat ng high-yield salt-tolerant crops. Opisyal nang umabot sa 100% ang food self-sufficiency rate ng isla. Sabihin mo sa may pantalan na makakakain ng mainit na pagkain ang mga bagong dating ngayong gabi. Tapos na ang pagtatasa sa city-state system ng Kangming Safe Zone. Kasalukuyang kabuang populasyon, 1,200 katao. Ganap nang tumatakbo ang mga automated production line ng heavy industry. Tumaas ng 700% ang kapasidad ng produksyong pang-industriya. Puno ang kapasidad ng 3-stage multi-stage condensation distillation tower. 100% ang self-sufficiency rate ng sariwang tubig at pagkain. Napatatag ng muli ang mga pamantayan sa kaligtasan sa buong mababaw na dagat. Maligayang pagdating sa panahon ng heavy industry. Mula sa isang sirang balsa hanggang sa lungsod na ito. Bawat piraso ng steel plate, bawat rivet, ay nakuha natin sa pagbubuwis ng buhay ng lahat. Bakit kailangan pa nating mag-agawaan kahit sa kalahating bote lang ng malinis na tubig? Samantalang sa isla ng batang si Shenzhou, ay sariwang gulay sa bawat kainan. Gawa pa sa yero ang mga bahay nila. Umaasa lang naman siya sa mga basurang teknolohiya na napulot sa ilalim ng dagat. Sinwerte lang siya. Kung kaya niyang kumuha, kaya rin nating mang-agaw. Balita ko, may nakatago sa core ruin sa malalim na dagat na. Tunay na mapangwasak na sandata ng sinaunang sibilisasyon. Basta't mauna tayong makuha ang mga nakamamatay na sandatang iyon. Walang pakialam kung steel town man yan o ironclad warship. Gagawin nating lahat yan na basurang bakal. Pagsasama-samahin natin ang lahat ng pirata sa paligid. Kikilos tayo bukas ng gabi. Aabot ba tayo bukas ng gabi? Aabot yan. Pagdating ng oras, ang teknolohiya niya, ang mga babae niya, ang kanyang steel town. Lahat ng yan ay mapupunta sa ating Pirate Alliance, hahaha. Dahan-dahan lang ang galaw. Pumuslit kayo pababa at pasabugin ang malaking pinto. Kunin ang mga sandata. At unahin nating patayin si Shenzhou. Manahimik ka at lumusong na sa tubig. Hihi!
Ah! May tambang, bilis, atras. Ang husay talagang magkalkula ng kapitan. Talagang nagpunta sila rito para magpakamatay. Hilahin sila pataas at kumpiskahin ang mga armas. Ipadala sila sa minahan. Huwag palalagpasin kahit isa. Hindi kailangan ng mababaw na dagat ng pangalawang armadong puwersa. Tapos na ang pagsusuri sa datos ng mga guho. Nandito na ang buong mapa ng topografiya ng malalim na dagat. Ganap nang nakalock ang mga koordinasyon ng core temple. 2,000 metrong lalim. Kaya ba itong kayanin ng barko natin ngayon? Kailangang i-modify. Pero sa teknikal na aspeto, wala nang anumang hadlang. Matagumpay na ang katatagan sa mababaw na dagat. Oras na para tawagin ang lahat. At gumawa ng mga patakaran. Dapat sa amin mapunta ang ruta sa silangan. Bakit? Kami naman ang nagbigay ng pinakamaraming materyales sa pagkumpuni ng barko. Nagbigay ka ng materyales. Materyales ba ang tawag mo sa mga bulok na kahoy mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Siya nga. Ah! Tapos na ba kayong mag-away? Minarkahan ko na ang lahat ng ligtas na ruta. Boss Shen, paano mo gustong hatiin ang mga rutang ito? Walang hahatiin. Ito ay pampublikong ruta. Dadaan tayo ayon sa patakaran. Sino ang masusunod? Ang patakaran ang masusunod. Lilinawin ko ito sa inyo. Hindi ko gustong maging pinuno ng karagatan. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Ako ang magtatakda ng mga technical standard at patakaran sa depensa. Ang sinumang sumunod ay maaaring gumamit ng mga ruta. Ang sinumang lumabag ay hahayaang maligaw mag-isa sa dagat. Simula sa araw na ito, ito ang Kengming Safe Zone. Hindi ito teritoryo ng kahit sino. Ito ang tanging paraan para mabuhay ang lahat. Sige, nakikinig ako. Pumila ng maayos ang lahat. Magtransaksyon ayon sa standard na dami. Mingwei, saan ibababa ang mga iron ore? Sa kaliwang bodega. Ipadala ang malinis na tubig sa kanan. Ihiwalay ang mga sariwang gulay sa barkong may cold storage. Huwag ninyong mapisa ang mga ito. Higit 10 beses na mas buhay ang pantalan na ito ngayon. Kung may patakaran, may negosyo. At kung may negosyo, may ikabubuhay. Babala, nakadetekta ng napakalakas na energy wave sa ilalim ng dagat. Anong level? Lagpas na sa sukat. Nagigising na ang core temple. Lalong lumalala ang pagkawala ng kontrol sa energy core. 7 araw na lang bago ang super tsunami. Tuluyang mawawasak ang mababaw na dagat. 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, mabubura ang lahat sa lalim na 50 metro sa ilalim ng dagat. Walang eksepsyon. Taekang, unlock mo ang lahat ng access. Na-verify na ang access. Bukas na ang buong memory bank. Ang nakikita ninyo ay nangyari 10,000 taon na ang nakalipas. Nag-overload ang energy tower. Lumubog ang buong kontinente sa dagat sa loob lang ng isang gabi. Nawala ng kontrol ang teknolohiya noon. Ginawa ang barrier upang ikulong ang enerhiya. Ang pagsubok ay para maghanap ng makakaayos sa core. Nandoon ang paraan para makaalis sa trial ground. 2,000 metro sa ilalim ng dagat. Sa core temple. Kapag naayos ang core, maisasara ang barrier. Sa core temple, ito lang ang tanging paraan. Kailangan nating wakasan ang siklong ito. Kung hindi, pagkatapos ng 7 araw, hindi lang ang mababaw na dagat. Guguho ang buong trial ground. Wala na tayong atrasan. Kailanman ay wala naman talaga. Kapitan, kinalkula ko na. Hindi kakayanin ng ordinaryong bakal ang pressure ng tubig sa lalim na 2,000 metro. Gaano kalaki ang kulang? Kulang pa ng hindi bababa sa 30% ang pressure resistance nito. Kung hindi, mayuyupi lang tayo kapag bumaba tayo. Kung hindi kaya, baguhin natin ng lubusan. Saan naman tayo kukuha ng mga materyales para doon? Hindi pa ubos ang mga nakuha natin mula sa mga guho. Mang Hugh, bigyan ninyo ako ng 3 araw. At bibigyan ko kayo ng plano. Sa Klolo, umaapaw na ang tubig. Magsagwan kayo papunta sa lungsod. Doon lang ang may mataas na lugar. Napakalaki ng mga alon. Tataob na ang bangka. Ah! Kapitan Shen, dumarating na ang tsunami. Iligtas ninyo kami. Wasak na ang buong kampo namin. Wala nang natira sa loob lang ng isang gabi. Bakit kayo natataranta? May 7 araw pa tayo, sapat na iyon. Ano namang magagawa natin sa 7 araw? Sapat na para mabuhay. Pero sa isang kondisyon, makinig kayo sa akin.
Yan Heng, may lakas ng loob ka pa talagang pumunta rito. Huwag kayong kikilos. Nagdala ako ng mga deep sea ore para ipagpalit sa buhay ko. Wala na akong ibang daan. Hindi ako mabubuhay ng 3 araw sa labas ng lungsod. Itabi ninyo ang inyong mga armas. Kapitan, pero siya. Kung gusto ninyong mabuhay, sundin ninyo ang mga patakaran ko. Ibigay ng lahat ang kanilang mga supply. Itigil ang pag-aaway sa isa't isa. Magtulungan tayo para labanan ang kalamidad. Kahit saang kampo pa kayo galing noon. O anuman ang ginawa ninyo. Mula sa sandaling ito, iisa lang ang identidad. Mga tao ng Kangming Safe Zone. CJ. Sa kaliwa ang mga medical na supply. Ipadala ang mga metal plate sa pandayan. Ate Meng, hindi nakasya ang mga pagkain dito. Buksan ang compartment 2. Arasyon base sa bilang ng tao. Huwag subukang kumuha ng labis ang kahit sino. Sa unang pagkakataon, nagtipon-tipon ang lahat mula sa buong karagatan. Sana hindi ito ang huling pagkakataon. Kapitan, kulang pa ng 30% ang mga materyales na matibay sa pressure. Kapag hindi natin nakumpleto yan, magiging bakal na kabaong lang tayo kapag sumisid. Saan naman natin kukunin yan? Natunaw na natin ang lahat ng pwedeng tunawin sa isla. Mayroon pa tayong isang batch ng mga bagay na hindi nagagalaw. Ano? Ang mga sandata ng sinaunang sibilisasyon na kinuha natin mula sa mga guho. Lahat ng yan ay gawa sa high-density alloy. Handa ka bang isakripisyo ang mga yan? Tunawin nating lahat ang mga ito para makakuha ng pressure-resistant alloy. Sige, ibuhos na natin ang lahat. Hindi ka pa natutulog. Hindi ako makatulog. Kailangang maikonekta ang energy core sa main circuit ngayong gabi. Konektado na ang circuit. Stable ang energy output. Tagumpay. Wala nang problema sa power. Bukas, ikakabit na natin ang pressure hull. Aktibo na ang rune protective layer ng sinaunang sibilisasyon. Maganda nga siyang tingnan. Pero kaya ba nitong makayanan ang 2,000 metro? Sa teorya, ang limitasyon nito ay 2,400 metro, may 20% redundancy pa. Sapat na iyan. Sapat na. May pag-asa na, makakaligtas na tayo. Mabuhay ang Kangming. Ang buhay ng mahigit 1,000 tao sa buong rehiyon ay nakasalalay na lahat sa barkong ito. Hindi ito nakasalalay sa barko, kundi sa balikat nating mga bababa sa ilalim. Ang galing ng pagkakaayos, Boss, ano ang tinitingnan mo dyan? Ang templo sa lalim na 2,000 metro. Kung sino ang unang makarating, siya ang magiging hari ng karagatang ito. Pero wala naman tayong Kangming. Halika, gamitin natin ang ating diving bell. Mauuna tayo sa kanila. Kaya ba ng lumang diving bell na iyan na umabot sa 2,000 metro? Kakayanin man o hindi, malalaman natin kapag nandoon na tayo. Boss, nakaalis na sa pantalan ang diving bell. Walang nakapansin. Mabuti, sumisid na ng buong bilis. Paano kung habulin tayo ni Shenzhou? Nagkakabit pa siya ng hull ngayon. Kapag lumusong na siya sa tubig, nakuha ko na ang mga gamit. Pagdating ng oras na yon, ako na ang masusunod. Ha. Pasabugin natin yan at mapapasa atin ang lahat ng sandata sa loob. Boss, mukhang kakaiba at mapanganib ang mga rune na ito. Huwag ka ng madaming daldal, sindihan mo na. Ano nang nangyayari? Babala, nakatrigger na ang defense mechanism ng templo. Hindi na makontrol ang pag-overload ng energy core. Darating ang tsunami ng mas maaga sa loob ng 48 oras. Hindi aabot ang paglikas ng buong rehiyon sa loob ng 48 oras. Hindi na tayo lilikas, bababa tayo ng direkta para ayusin ito. Humanda ang lahat. Target natin ang core temple. Humanda sa pakikipaglaban. Bumaba ng 20% ang lakas ng shield. Hindi natin ito kayang tiisin ng matagal. Isa itong biological weapon ng sinaunang sibilisasyon. Ang kahinaan nito ay nasa nerve ending sa leg. Kabig sa kaliwa ay activate ang energy pulse. Nagkakarga na ang pulse cannon 3, 2, 1. Paralisado ang target. Tinatayang paralisado ito ng 15 segundo.
Buong bilis na sumulong, lagpasan natin ito. Saklolo, iligtas nyo kami. Huwag kang malikot, baka bumuka ang sugat mo. Maapektuhan ang recovery rate mo. Salamat, salamat. Kung hindi dahil sa inyo, matagal na akong na-eliminate. May pinsala sa main circuit. Kailangang i-bridge ng mano-mano. Bigyan niyo ako ng 3 minuto. Akin ang kapangyarihang ito. Walang sinumang makakaagaw ng access ko. Na-activate na ang self-destruct program. Kapag tuluyang nag-overload ang enerhiya, lahat ng manlalaro ay sa pilitang mabubura ang kamalayan. Lahat ay may eliminate. Tsunami countdown, 12 oras. Nababaliw ka na. Bitawan mo ako ang hari ng karagatan. Hari mo mukha mo. Gusto mo bang madamay ang lahat at ma-eliminate tayong lahat? Gusto mo bang madamay ang lahat at ma-eliminate tayong lahat? Itapon siya sa cargo hold. Gulo-gulo na ang mga parameter. Daan-daang node. Kapag nagkamali kahit isa, lahat tayo ay sa pilitang mapapatalsik sa trial ground. Wala na tayong atrasan. Kailangan nating i-calibrate ang mga ito ng isa-isa. Node 32, nag-overload ang enerhiya. Coordinates DAC 45 sa 70. Kailangang bawasan ang pressure. Tapos na ang pressure reduction sa node 32. Susunod. Kaya pananghul ng kalahating oras. Kapitan, bilisan mo. Kumapit ng maigi. Stable na ang core. Inalis na ang tsunami warning. Tahimik. Sa wakas, tahimik na rin. Nakaligtas tayo, hahaha. Si Kapitan Shen nga. Nagawa niya. Tingnan mo, durog na durog ang buong lugar na ito. Kahit ang mga kahoy, nagkapira-piraso na. Ang mahalaga, buhay tayo. Nandyan na, nakabalik na ang Kangming. Kapitan Shen. Sa wakas, nakabalik din sila. Nanghina ang mga tuhod ko sa kahihintay. Walang sira ang barko. Mukhang ligtas naman ang lahat. Shenzhou, susunod na kami sa inyo mula ngayon. Tulungan mo kaming itayong muli ang ating tahanan. CJ. Huwag muna kayong magdiwang. Ang makaligtas ay unang hakbang pa lang. Ang mahalaga ay kung paano tayo mabubuhay pagkatapos nito. Ano po ang dapat nating gawin? Susunod kami sa inyo. Bumalik kayo at alamin ang mga pinsala sa bawat kampo. Magkakaroon tayo ng joint meeting bukas. Lumipas na ang krisis pansamantala. Pero hindi pang matagalan ang pananatili sa mababaw na dagat. Maubos din ang mga yaman natin. Kailangan nating bumuo ng expedition team papunta sa malalim na dagat. Na-unlock na ang access. May paraan para makaalis sa malalim na dagat. Ang daanan patungo sa source world. Maaaring iba ang mundo sa labas kaysa sa iniisip ninyo. Anong ibig mong sabihin? Kapag nakarating na kayo sa malalim na dagat, ipapaliwanag ko. Masyado pang maaga para sabihin ngayon. Linawin mo ang sinasabi mo. Sana wala kang itinatago sa akin na hindi mo dapat itago. Taasan pa ang temperatura. Kailangan kayanin ng mga steel plate na ito ang pressure sa malalim na dagat. Maganda ang precision. Ipagpatuloy niyo lang yan. Hihi!
Maghanda pa ng 2 kahon ng anti-pressure medicine. Hindi natin pwedeng baliwalain ang deep sea sickness. Naiintindihan ko, Dr. Meng. Tanging mga elite lang ang kailangan sa expedition team. Prioridad ang magaling lumangoy at may alam sa mekanikal. Dati akong deep diver. Isama niyo ako. Ito ang pinakaligtas na ruta. Naiwasan nito ang malalaking undercurrent. Sapat para sa 3 buwan ang mga supply. Sapat na siguro ito. May nakitang abnormal na signal sa dulo ng deep sea. Sea beast ba iyon? Hindi, baka ito ng fleet ng sinaunang sibilisasyon. Anong klaseng barkong halimaw iyon takbo? Abante sa buong bilis. Target coordinates, -120. Naka-full power ang engine system. Fully charged na ang shield. Naka-charge na ang main cannon, itira na. Mas matigas pa sa special steel natin ang armor na ito. Kaya mo ba itong i-analyze, Tikang? Ito ang suppression fleet noong bumagsak ang sinaunang sibilisasyon. Suppression. Libong taon na silang walang kontrol. Ha! Napakalakas ng firepower nila. Paano natin kakayanin yan? Hindi na rin ligtas sa mababaw na dagat. Masisira din ang depensa natin kung mananatili tayo rito. Ang paglulunsad ng ekspedisyon ang tanging paraan para makaligtas tayo. Ekspedisyon sa deep sea. Hindi ba't pagpapakamatay iyon? Ang maghintay na lang mamatay o ang lumaban para mabuhay? Ano ang pipiliin mo? Weld mo ng maigi ang alloy plate na iyan. Huwag kang mag-iiwan ng kahit anong siwang. Naiintindihan ko. Tingnan mo ang siwang na ito. Kahit daliri pwedeng isingit dito. Sa lalim na 3,000 metro sa ilalim ng dagat, magkakaroon ng pressure leak. Isang bitak lang, ulit na naman tayo. Mang Hugh, pangatlong beses na po natin itong ginagawa. Kahit pang 30 beses pa iyan, kailangang i-weld mo iyan hanggang sa masiyahan ako. Hindi scrap metal ang buhay ng tao. Kapag nasira, hindi na ito mai-weld pabalik. Tumaas ng 30% ang power output. Na-upgrade na rin ang defense system. Kumusta naman ang pressure tolerance threshold? Mas mataas ito ng 2 antas kumpara sa dati. Sa teorya, kaya nitong umabot sa 4,000 metro. Hindi sapat ang teorya lang. Magdagdag ng isa pang redundant circuit. Naiintindihan ko, patatakbuhin ko ulit ang mga parameter. Nakatago sa kristal ang mga coordinate ng source world. Kapag nakarating na tayo sa core temple, maaari na natin itong ma-activate. Sa pinakamalalim na bahagi ng dagat, sa mismong gitna ng mga templo. Talagang may paraan para makaalis. Mayroon nga, pero hindi magiging madali ang daan. Hindi mahalaga kung madali o mahirap ang daan. Kailangan nating makabalik. Opisyal lang binuo ang expedition team ngayon. Hindi natin alam ang haharapin natin sa harap. Kung aalis kayo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Ang mga supply sa gamot at pagkain ay sapat para sa kalahating taon. Ang mga ekstrang piyesa at bala ay puno na lahat. Ikaw mismo ang nagtayo ng lungsod na ito. Kung makakahanap tayo ng paraan para makabalik, babalik ka ba o mananatili rito? May mga batas at kaayusan dito. Pero ang source world ang tunay nating tahanan. Ang iuwi ang lahat ang aking pangako.
Kapitan Shen, may napakalakas na signal sa deep sea area. Masyadong abnormal ang energy response. Naghihintay siya sa atin. Lahat sa kani-kanilang posisyon. Handa na ang medical team. Naka-maximum load ang power system. Patunugin ang sirena, maglayag na tayo. Papasok na tayo sa core temple area. Buksan ang lahat ng searchlight.